Puno ng kaba ang puso ni Isabel habang nakaupo sa couch living area ng bahay ni Nico. Katabi niya ang lalaki at magkahawak ang kanilang mga kamay na nakapatong sa kanungan nito. Sa katapat na couch ay doon naman nakaupo si Trisha. Hindi siya makatingin sa babae. Kanina pa napilit na hinihila ang kamay sa pagkakahawak ni Nico. Pero ayaw nitong pakawalan iyon. Nanatili na lamang siyang tahimik. Kagabi ay kinuwento sa kanya ni Nico ang lahat ng naging pag-uusap nito at ni Trisha. Sinulyapan niya si Trisha. Wala itong kahit na anong reaksyon sa mukha, kaya hindi niya malaman kung ano ang iniisip. Tumikim si Nico. Trisha, this is Isabel, my girlfriend. Gusto ko siyang pakilala sa'yo. Kung ano man ang pag-uusapan natin, gusto kong kasama siya. Tumingin sa kanya si Trisha. Ngumiti. It's nice to meet you, Isabel. Pasensya na kahapon. Hindi ko gustong abalahin kayo. Bahagya lang siyang tumango. Hindi makapagsalita. She felt awkward. This woman was still Nico's wife. Sinabi mo na sa akin ang lahat kahapon. Sabi ni Nico, may kailangan ka pa ba? Umiling si Trisha. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad, Nico, para maalis ang konsensya sa puso ko. Hindi ko naman planong manggulo. I'm really sorry. Nakatitig lamang si Isabel sa babae. Siguradong napakahirap para dito magtago. Sa loob ng mahabang panahon, namatayan din ito ng anak. Lang sandali, hindi nagsalita si Nico. Naramdaman niya ang bahagyang pagpisil nito sa kanyang kamay. Alam niya, nahihirapan din ito. All right, sabi ni Nico. Let's forget everything. Trisha, let's move on from the past. Ganun ang ginagawa ko. Gusto ko magkaroon ng bagong buhay. Kasama ang taong importante sa akin. Tumango-tango si Trisha, ngumiti. Salamat, Nico. Let's file for a divorce, Trisha. Sabi ni Nico. Maintindihan mo naman siguro na si Isabel na ang gusto kong makasama. I want to marry her. Nakita nila ang pagkatigil ni Trisha. Biglang naglumikot ang mga mata nito. I can't do that, Nico. Sabi nito. Hindi pwede. Bakit hindi? Nagtatakang tanong ni Nico. Buhay ka at kailangang... Alam mong makukulong ako, Nico. Putol ni Trisha sa sinasabi ng lalaki. I faked my death. Nakialam din ako sa autopsy report noon. I smuggled myself here. Tumingin ito sa kanila. Nagmamakaawa ang mga mata. Trisha Larson is dead, Nico. Kapag nalaman ng mga otoridad na ibang pangalan ang ginagamit ko ngayon, pagbabayarin nila ako. Hindi nagsalita si Nico. Ganon din si Isabel. Maraming nagawang mali si Trisha dahil sa takot nito. At kapag lumabas sa pineke nito ang pagkamatay, magbabayad nga ito sa batas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa Amerika. It must have taken a lot of courage from her to face Nico now and ask for forgiveness. I'm not your wife anymore, Nico. Dugtong ni Trisha. Lumungkot ang mukha. Matagal na. Legally, I'm dead. And you're free. We don't need divorce because I'm dead. Wala ka ng asawa sa mata ng batas, Nico. Sumulyap ang babae sa kanya. At hindi ko kayo balak na guluhin. Hindi ko gagawin iyon. You can marry her. Nag-iwas ang tingin si Isabel. Si Nico naman ay nanatiling tahimik. Maya-maya tumingin ito sa kanya, pero walang sinabi. It was an awkward situation. Oo, sa mata ng mga tao, ng batas, ay patay na ang asawa ni Nico. Sila lamang ang nakakaalam noon na buhay pa ito. Kapag ipinaalam nila sa iba, makukulong si Trisha sa lahat ng pagkakamali nito. Ipinatong ni Isabel ang ulo sa balikat ni Nico. Alam niya, nag-alala ito para sa kanya. Iniisip nito na baka hindi niya magustuhan ang sitwasyon. I'm fine, bulong niya. I'm fine.
Nick wasn't married anymore. Yun ang nasa batas. Yun ang nasa mata ng ibang mga tao. Yun din ang pinapaniwalaan niya. Hindi na ako magpapakita ulit. Sabi pa ni Trisha, para hindi kayo magulo. Nagpunta lang naman ako dito para tanggalin ang konsensya sa puso ko. Bumuntong hininga si Nico. Thank you, sabi nito. Pasensya ka na rin, Trisha. Umiling-iling si Trisha. Naiintindihan ko, Nico. You don't love me anymore. I've hurt you. At masaya ako sa iyong dalawa ni Isabel. Masaya ako na may bago ka ng buhay. Nakikita ni Isabel na sincere naman si Trisha sa mga sinasabi. Masaya-saya dahil laging maayos sa kanilang pag-uusap. We should invite her for dinner, Nico. Tumingin sa kanya ang lalaki at nagkibit balikat. Ako na magluluto. Pag ako nito. Tutulong na rin ako, sabi niya. Nang tumayo si Nico, ay tumayo na rin siya. Okay lang ba na dito ka muna, Trisha? Tanong pa ni Nico sa babae. Tumango lang si Trisha at ngumiti. Nakusunod lang si Isabel kay Nico hanggang sa makarating sa kusina. Tumigil sa paglalakad si Nico. Hinarap siya. Hinawakan nito magkabila niyang balikat. Are you really okay with that? Mahinahon nitong tanong. Lumabi siya. It's awkward, yes. Yung alam ko na nabuhay siya. Pero hindi kayo pwede mag-file ng divorce. Pero naaawa rin ako kay Trisha. Gusto mo bang makulong siya? May kaguluhan na rin sa mga mata ni Nico. Hindi ko alam. Mali na tulungan natin siya magtago. Pero oo, naaawa rin ako sa kanya. Nagawa niya ang lahat ng iyon. Dahil natakot siya. Niyakap niya ito sa baywang. I'll be fine. Ang mahalaga lang naman sa akin ay kasama ka. Ngumiti naman si Nico. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa mga labi. Sa buong dinner ay nagkwentuhan silang tatlo ng tungkol sa mga simpleng bagay. Mostly, there was silence in the air. Kahit mukha namang mabait si Trisha, hindi pa rin niya alam kung paano makipag-usap dito. Saan ka nakatira ngayon? Tanong ni Nico kay Trisha. May bahay ako sa Laguna, pero nakatira ako ngayon sa Manila. Sagot ito. Hanggang sa matapos silang pagkain, ay tahimik lang siya. Hindi naman umaalis sa kanyang tabi si Nico. Tumikim si Trisha na makarating sila sa living room. Can I stay here for tonight, Nico? Tanong nito na ikinagulat nila. Bakit? Tanong ni Nico. Oh, huwag kayo mag-iisip na masama. Natatarantang sabi ni Trisha. Medyo masama lang ang pakiramdam ko kanina. Hindi ko na kaya mag-drive. Hanggang bukas lang ako. After that, hindi na ako magpapakita sa inyo. Tumingin sa kanya si Nico. Nagpapaalam. Tumango si Isabel. Wala namang problema doon. Mukhang pagod na rin si Trisha at kailangan na magpahinga. Gusto mo ba ng gamot? Nag-aalangan niyang tanong. No, I'm fine. Nakangiting sagot ng babae. Nagpapahinga lang ako. Itinuro ni Nico ang direksyon patungo sa isang kwarto na pwede nitong okupahin. Nagpasalamat naman si Trisha at iniwan na sila. Tumingin sa kanya si Nico. I'll do the dishes. Mag-shower ka na at magpahinga, okay? Bukas naman aalis na siya. Natawa na lang si Isabel, pero sumunod din. Lumakad na siya palayo, patungo sa kwartong dating ino-okupa. She couldn't sleep in Nico's room now. Tapos na siya mag-shower at lumabas ng banyo nang magulat pagkakita kay Nico na nakaupo sa kama. Nakakunot ang noo nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. She was just wearing a bathrobe. Tumayo si Nico. Shouldn't you be in my room? Seryoso nitong tanong. Pinamulahan siya ng mukha. Nico, hindi pwede ngayon. Mukbang ito palapit sa kanya. His warmth made her heart beat faster in her chest again. Bakit hindi? Dahil kay Trisha? Yumuko siya. Hindi sumagot. Hindi niya alam pero
Naiilang pa rin siya sa kalamang na sa isang bubong lang silang tatlo. Ang dating asawa ni Nico, kung ano man ang dating term doon, napabuntong hininga siya. Why was it so complicated? You're going to be my wife, Isabel, sabi ni Nico. There was nothing but seriousness in his tone. At legal iyon. Tumingin na siya rito at ngumiti. He could really make all her worries go away in an instant. Then, I'll sleep in your room. When that happens, sabi niya. Hinawakan niya ang isang kamay ni Nico at hinila ito palabas ng kwarto. Sige na, matulog ka na sa kwarto mo. I'll be fine here. Napailing si Nico, pero hindi naman tumutol. Bago itutuloy ang lumabas ng kwarto, ay hinalikan muna siya na mariin sa mga labi. I love you, he murmured. I love you too. Yes, he was the only important thing to her now. Wala na siyang iba pang iisipin. Makakasama niya ito at iyon ang mahalaga ngayon kahit pagkaano kakomplikado ang lahat. Ilang sandali, nakasanda lamang si Nico sa pinto ng kwarto ni Isabel. Matapos maisara iyon, he missed her so much. He missed sleeping beside her. He knew she was feeling awkward because of the situation. Napailing si Nico. Hindi na inaasahan ang lahat. Everything just happened so fast. At may mga bagay na napakahirap desisyonan. Pero ang gusto niyang pagkatuunan ng pasin ngayon ay si Isabel. Gusto niya itong pakasalan. Kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon, papakasalan niya ito. Mahal na mahal niya si Isabel. Lumakad na siya patungo sa sariling kwarto para magpahinga. Pero napatigil siya sa paglalakad na makita si Tricia na lumabas sa kanyang home office. Mukhang nagulat din ang babae pagkakita sa kanya. Anong ginagawa mo diyan? Tanong niya. Why was she inside his home office? Akala ba niya ay masama ang pakiramdam nito at magpapahinga na? Oh, napakamot sa ulo si Tricia. Naliligaw ako. Hinahanap ko kasi ang restroom. Ngumiti ito. Si Isabel. Nagpapahinga na. Tumango-tango si Tricia. Ikaw rin, Nico. Hahakbang na sana palayo ang babae na magsalita siya. Nasa kaliwang side ng kusina ang restroom, sabi niya. Nagpasalamat sa kanya si Tricia at lumakad na palayo. Lang sandali, nakatitig lamang siya sa papalayong babae. Pumasok si Nico sa loob ng kanyang home office, binuksan ng ilaw at pinagmasdan ng paligid. Lumapit siya sa working desk na nasa gitna ng kwarto. Pinasadahan ng tingin ng mga gamit doon. What was Tricia doing here? Restroom? Umiling siya. May sariling banyo ang kwartong inookupa niya ni Tricia. Napagmuntuhin niya siya. Why did she come back? Yun hindi niya maintindihan. Alam ni Tricia, delikadong malaman ng iba na buhay pa ito dahil sa mga kasalanang ginawa nito. Pero bakit ito nagpapakita sa kanya? Napailing si Nico. He probably was overthinking. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon at lumabas na ng home office. Pagkarating sa kanyang kwarto, ay denial niya ang number ni Lyndon. Bumutong hininga si Isabel bago maling binalik ang tingin sa hawak na pregnancy test. Kahapon pa niya dala iyon, pero ngayong umaga lang niya nagawang makapag-test. May 2 guhit doon. Positive. She was pregnant. Inilipat niya ang tingin sa salamin. Nasa loob siya ng isang banyo ngayon. Hindi napigil ang mapangiti. She was pregnant with Nico's child. Nito mga nakaraang araw, ay madalas ang sumasama ang kanyang pakiramdam. Nagsusuka siya at nahihilo. Kaya naisipan niya bumili ng PT para malaman kung tama ang kanyang hinala. Kinalma ni Isabel ang sarili. Bago lumabas ng banyo, inilagay muna niya sa loob ng shoulder bag ang PT bago lumabas ng kwarto. Hindi pa niya alam kung paano sasabihin kay Nico ang balita. Naglakad siya patungo sa kusina. Napatigil siya na makita. Nagkakape na doon si Tricia. Hindi niya makita si Nico. Siguro,
ay nasa kwarto pa ito. Masayang bumati sa kanya si Trisha. "Isabel, have coffee with me," sabi nito. Nag-aalangan siyang ngumiti at nagtimpla ng sariling kape bago naupo sa tabi ni Trisha. Ilang sadaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng usapan. "Aalis na rin ako mamaya." Pagbasag ni Trisha sa katahimikan, tumango lang siya. "Oh, it is okay kung yayain kitang lumabas?" Tanong pa nito. "Kahit sa isang mall lang. I'll treat you for lunch." Nagulat si Isabel. Hindi. Please, don't say no." Nagmamakaabang putol nito sa kanya. "Gusto lang naman kitang makilala din, kahit sandali lang. Nakikita ko, mahal na mahal ka ni Nico. We were good friends bago kami kinasal. Marami akong natutunan sa kanya. At gusto ko lang din naman na kausap. After nito, babalik na ulit ako sa pagtatago." Wala nang nagawa pa si Isabel, kundi ang tumango. Nakaramdam din siya ng awa para sa babae at mahirap itong tanggihan. Nakakahiya. "That's good. Let's do some shopping and..." Natigilan si Trisha sa pagsasalita na makarinig sila ng pagtikim. Sabay silang napatingin sa bukana ng kusina at nakita ang nakatayo roon si Nico. Lumapit ito sa kanila. "Anong pinag-uusapan nyo?" "Nico," bati ni Trisha. "Inibitahan kong lumabas si Isabel mamaya. I'll treat her for lunch. Sa isang mall lang naman kami." Kumunot ang noo ni Nico. "Bakit?" "Well, sinulyapan siya ni Trisha. Parang nanghihingi ng tulong. "I just want to go out with her." "Trisha, sa tingin ko, okay lang, Nico." Singit Isabel. "Off ko naman sa trabaho ngayon. Sasamahan ko na lang si Trisha." "Sandali lang naman kami, Nico. Hindi kami aabutin ng gabi." Pangako pa ni Trisha. Nasa mukha pa rin ni Nico ang pagtutol. Tumingin ito sa kanya bago na pabuntong hininga. "Alright." Pagsuko nito, lumapit ito sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. "Come home early, okay? Tatawagan din kita." Tumango si Isabel. Kailangan din niyang umuwi ng maaga dahil may babalita pa siya rito. Hindi lang ngayon masabi dahil kaharapan nila si Trisha. It just didn't seem right. Yumuko si Nico at hinalikan siya sa mga labi. Hindi niya yun inaasahan. Napayuko siya, namumula ang mukha. Sinulyapan niya si Trisha, pero hindi ito nakatingin sa kanila. Gusto niyang pagalitan si Nico dahil sa ginawa nito, pero pinigilan na lamang ang sarili.